Pag-usapan pa natin ang swimming ban sa baha sa San Juan kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, kailan epektibo ang ordinansang ito ng San Juan at may ibang LGU na bang planong sumunod? Pops J, ito ngang ordinansa sa San Juan ay epektibo na sa bisa ng City Ordinance Number 34, Series of 2024, dito nga sa San Juan City LGU. At para naman doon sa mga iba pang lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila, umaasa yung Metro Manila Council na i-adapt din itong resolusyon dahil nga dito sa nakikita ng patuloy na pagtaas ng leptospirosis. Kaya yun yung gustong mangyari din ng MMDA at ng Metro Manila Council na gawin ng iba pang local government unit dito, Pops J. Francis, may mas mabigat ba na parusa kapag paulit-ulit na lumabag sa ordinansang ito? Pops J, ang first offense kasi para doon sa mga lalabag dito sa ordinansa sa San Juan ay warning muna. Kumbaga papaalalahanan muna na huwag nang gawin, huwag nang ulitin yung paglusong, paglalaro sa baha. Pero kung naulit yan at nagkaroon na nga ng second offense, yung mga minor, Pops J, ay papatawan sila o pagmumultahin yung magulang nila ng 500 pesos. At kung sa pangatlong offense at naulit-ulit yan, maipapatawan naman at pagmumultahin ulit yung kanilang mga magulang naman ng 1,000 pesos. Para naman dun sa mga adult or yung mga 18 years old and above, kapag second offense, 1,000 pesos at kapag third offense naman o sa mga susunod pang offense, nasa 2,000 pesos. Francis, naman, Pops J, yung kanilang multa. Francis, bakit may residenteng pabor sa baha swimming ban pero ayaw sa multa? Pops J, ang pinaka-concern kasi ng mga residente dito, yung yung mismong pera. Kasi nga Pops J, ang sabi nila, binaha ka na nga, nasira na nga yung mga gamit mo, tapos pagmumultahin ka pa ng ng mga otoridad. So yun yung kumbaga pinaka-hinaing nila na pwede naman magpatupad daw ng ordinansa at pagbawalan sila, sitahin sila o kaya talagang mag-ikot-ikot yung mga barangay, pero yung pagmumulta talagang wag na sanang isama yon doon sa ordinansa kasi kumbaga din yan dagdag gastos yan sa mga bulsa ng mga mamamayan at residente doon sa San Juan. Francis, paano ba masasabi ng LGU kung talaga nagsuswimming sa baha yung kanilang huhulihin? Paano kung nagbababad lang o di kaya inaayos yung kanilang mga gamit para hindi naman bahain? Pops J, yung mga ganyang pangyari, halimbawa nga yung sinabi mo kung nagbababad lang o kaya kung nag-aayos ng gamit, halimbawa kinukuha nila yung mga nasirang gamit mula doon sa baha, hindi naman yun kumbaga pinagbabawalan ng City LGU ng San Juan. Pero yung mga maaktuhan nila na halimbawa talagang naglalaro, nakikita mo nagsiswimming, nagda-dive, tumatalon, tapos kumbaga gumagamit pa ng mga salbabida, yun yung kumbaga talagang ayaw gawin o mangyari ng lokal na pamahalaan ng San Juan na talagang yun yung sisitahin at pagmumultahin nga kung sakaling maraming beses na yun ginawa ng mga residente doon sa San Juan, Pops J. Francis, maliban sa leptospirosis, ano-ano raw ba ang mga sakit na posibleng makuha sa paglangoy sa tubig baha? Pops J, since baha ito, mga waterborne illnesses, yung karaniwang nakukuha natin kasi sa tubig baha. Kabilang na nga dyan, Pops J, yung leptospirosis at kung iba pang sakit yung gusto nating tukuyin or halimbawa pwedeng makuha nga doon sa baha, nandyan din yung cholera, typhoid fever, hepatitis at syempre yung pinaka-common pa rin talaga, Pops J, yung leptospirosis. Dahil nga talagang kung nasa ang lugar ka man, kapag may baha at talagang madumi yan, Pops J, hindi malabong magkaroon ka ng sakit na yan, Pops J. Francis, sa lagay naman ng panahon, sabi ng Pag-asa may nagbabadyang La Nina. Kailan ba ito nakikitang magsimula? Pops J, una nang sinabi ng Pag-asa na nasa 71% or tumaas na yung chance or probability ng La Nina na magsisimula this coming October, November. Pero sinasabi nga ng Pag-asa, dahil nga magsisimula na yan, nandun na din tayo, Pops J, sa La Nina-like conditions. Kumbaga yung mga nagdaang bagyo, since ngayong September, nakaapat na tayong bagyo, itong pinakahuli yung Igme, talagang nararanasan na natin yung paunang tikim nitong La Nina phenomenon. Kaya talagang pinaghahanda na tayo, Pops J, kasi anumang oras, anumang araw daw ay maaaring mag-anunsyo na sila na opisyal nang nagsimula ang La Nina, Pops J. Francis, ano namang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw? Pops J, para sa lagay ng panahon, halimbawa dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung fair weather condition, kabilang din sa may Visayas and Mindanao. Pero hindi pa rin natin inaalis yung possibility ng mga localized thunderstorms o yung mga mahinang pag-ulan, pagkudlat at pagkulog. Pero sa susunod na linggo, base doon sa tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, Pops J,
nakikita nila yung posibilidad ng pagbuo ulit ng sama ng panahon o low pressure area, kaya inaasahan natin or hindi inaalis nga ng pag-asa yung possibility na baka may mamuo ulit na bagyo next week, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.